Magandang umaga po. Ito na naman po ang inyong kakampi, si Aling Marie. Si Ate Marie, si Nanay Marie. Okay. Natapos na po ang impeachment sa House of Representatives. At 215 ang bumoto, samantalang dapat 110 lang. So, lumamang pa po ng 105, no? So, congratulations sa mga taga-House at napagkaisahan nyo na i-impeach si Sara Duterte. Hindi man ito nakakatuwa, pero kasalanan niya yan, no? Hindi natin kasalanan na siya ay ma-impeach sapagkat siya ang gumawa ng mga kalokohan sa ating gobyerno. At alam nyo na kung ano mga dahilan yan, ano po? So, salamat sa mga taga-kongreso na pumirma para mabigyan ng leksyon ang isang nanungkulan sa gobyerno na gumawa ng mga aliwaswas at hindi karapat-dapat na gawin sa mamamayang Pilipino. Ayan, no? At iniakyat na nga po ito sa Senado. So, hindi pa po tayo nakakatiyak kung sa Senado ay pipirma din ang karamihan dito. Pero ang iba po dyan ay hindi makakapirma talaga dahil sila ay tumatakbo bilang kandidato ngayong 2025 election. Kasama na po dyan sila Bato de la Rosa, no? At ang mga hindi po pumirma dyan ay sina itong anak ni Villar, no? Si Camille Villar, si Tulfo, no? At ang iba pa na kasama nila, inilaglag nila ang mga Marcos sapagkat hindi sila pumirma sa impeachment para kay Sara Duterte. At dahil hindi pa nga po inilalabas ng Senado ang resulta ng impeachment kay Sara Duterte, ito po ay hihintayin natin hanggang June, ano? Hanggang June 30. Hihintayin po natin ito sapagkat dadaan nga po ang bakasyon para sila ay mag-campaign at hintay natin ang resulta ng eleksyon, ano? At syempre po, diyan ulit magsisimula ang panibagong galawan ng Senado dahil marami ang tatakbo sa pagkasenador ng mga baguhan. Kung kaya dapat nga po talaga itong mga trapong ito ay hindi na ibinoboto gaya ng mga Villar, gaya ng Tulfo. Pero si Senador Raffy Tulfo, sure yan na hindi, sure yan na boboto yan. Sure yan na pipirma yan sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi magiging magkatunggali sila sa presidential election kung sakali sa 2028. Kaya hindi talaga uubra na hindi ma-impeach si Sara Duterte kay Senator Raffy Tulfo. Kasi sila na yung napipisil na maglalaban. Pero malay ba natin kung merong mas malakas na lalaban? Pero kung ako ang tatanungin, kung silang dalawa na lang talagang pagpipilian, no? Kay Tulfo na lang ako kasi hindi mamamatay tao. Wala pa naman silang ipinapapatay na nalantad sa ating mga mamamayan. Kung meron man, hindi natin alam. Ngayon, kung pupwede naman, wag na rin bumoto, no? Kung ayaw talaga, no? Kung ayaw talaga pareho, di wag na lang iboto. Pero kung ang boto ko ay maipapanalo kay Tulfo laban kay Duterte, iboboto na ako. Yun, ano? Kasi kailangan, wag nang maupo ang mga Duterte sa ating gobyerno. Pero, medyo nagkakaroon ngayon ng pag-iisip itong mga Marcos Romualdez dahil sa mga binitiwang salita ni Polong Duterte at ni Baste. Kasi hindi naman natin masisisi talaga ang mga kapatid ni Sara Duterte na hindi magsalita dahil na-impeach ang kapatid nila. Kapatid to dugot laman, di ba? So, hindi man nila gustong magsalita, mapipilitan sila magsalita para naman ipakita rin sa tao na sila'y merong ginawa para sa kapatid. Pero hindi maganda yung naging dating ng kanilang mga sinasabi. Tila ito ay isang babala
no? Babala, no? Wag muna natin sabihing banta, kundi babala, babala. Kasi alam naman natin tong mga to puro bunganga, no, 'di ba? At doon naman sa mga DDS, sana magbago na kayo ng kaisipan. Ang isipin nyo ay ang bayan at ang inyong kapakanan. Para sa inyo rin ang ipinaglalabang ito, no, ng sambayan ng Pilipino. Kung ayaw nyo tanggapin, wala na kaming magagawa. Talagang nagpapakalugmok na kayo. Pero wag nyo idamay ang mga matitinong mamamayang Pilipino. No? Kung magtatanggol din lang kayo sa mga Duterte, ipagtanggol nyo sa maayos na paraan na hindi nyo ginagalit ang taong bayan. Alam nyo ba na kaya nagagalit ang taong bayan sa mga Duterte ay dahil sa inyo na mga DDS, kayo na mga walang kontrol ang bunganga sa pambabalahura, sa pambabastos, sa kawalang respeto sa kapwa. Kayo yung kayo yung dahilan kung bit ayaw na ng mamamayang Pilipino sa mga Duterte. Ang sabi nga ni Roque, 32 million daw ang binigyan. Para bang sinabi niyang 32 million ang ginalit ng mga nag-impeach kay Sara Duterte. Ang sa akin naman, Roque, the best siguro harapin mo muna yung mga ikinaso sa'yo dito. Yung mga dapat mong harapin, no? Sa Quadcom. Ngayon, no? Kung sinasabi mong 32 million, pues hati sila dun ni Marcos. Hindi purong 32 million ang kay Duterte. No, hati sila ni Marcos, pero yung hating yun, nabawasan pa dahil marami na ang nagising na mga DDS. At hindi na sila ngayon DDS. Sila ay mga makabayan na, hindi na maka-Duterte. No? Kaya wag na mag-assume na may 32 million si Sara Duterte. So ngayon, sa impeachment na ito, intayin natin ang resulta naman sa Senado. Kasi sabi nga, nandyan lahat ang maka-Duterte sa Senado. Tama naman, nandyan lahat. Pero, kahit ilan, ay meron pa rin naman dyan na magbabago ang isip. Dahil unang-una, matindi ang akusasyon kay Duterte. Nagbanta, masama ang ginawa sa gobyerno, lumustay ng pera, kahihiyan, reputasyon at dignidad ng bansa ay ipinahiya. Wala na, nandun na lahat tinumbok na ng ebidensya kung bakit na-impeach si Sara Duterte or bakit na-impeach si Sara Duterte ay sa dahilang nabasa na ang lahat ng dahilan. Kaya wag na po ninyong ipagtanggol pa mga taga-Senate dahil ang inyong pagkonsinte kay Sara Duterte ay isang kabawasan sa magiging boto nyo ngayong eleksyon 2025. Pakatandaan, kung tanggap nyo na kayo'y hindi na maupo, isulong nyo ang inyong pagiging konsentidor. Pero kung gusto nyo pa na kayo'y maupo, huwag kayong mangunsinte sa lahat ng pagkakamali ng mga Duterte. Okay? Yun lang po ang aking masasabi ngayon. At maraming salamat. Yan po mga kapatid. Thank you sapagkat tayo'y ginagabayan ng Diyos at tayo ay sinasamahan sa bawat laban para sa ating bayan. Salamat mga kapatid. Love you all.